lumala ang drug problem sa Pilipinas. Ang drug problem ay ang number 2 security problem ng Pilipinas. Ang number 1 ay ang Communist Party of the Philippines at ang NPA. Alam po ninyo, ako po ay nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines ng 38 years. At gusto ko lang ikwento sa inyo na minsan ay naging Deputy Commander ako ng Presidential Security Group para kay former President Fidel Valdez Ramos na kababayan ko. Isa sa mga naibigay sa akin na trabaho noon, panahon ni FBR, ay upang hulihin si Mr. Carusos. Kung natatandaan nyo, yun yung mayroong kasalanan na nagawa sa isang 12 years old na babae. Si Romeo Carusos Senior. Isa pang naibigay sa akin na trabaho ay ang paghuli sa mga nag-i-import ng shabu. At ang number 1 na importer noong panahon na yon ay taga-Talayan. Ako po ang nagplano at naghanap sa kanya hanggang sa mahuli namin doon sa Talayan. Sa trabahong yun, nakita ko na po kung gaano kagrabe ang drug problem sa atin sa Pilipinas. Hindi lang dahil napakarami ng importer, kung hindi, mayroon pang mga drug factory, mga planta. At mayroon pa akong nakitang mga opisyales. Isa pa doon, nakakayamang sabihin ko sa inyo, pero hindi ko na sasabihin ang pangalan, pero dati siyang opisyal ng Quezon City na sumusuporta sa mga drug lord noong panahon na yon, 1996 hanggang year 2000. Nahuli namin si Romeo Chongco sa Talayan. Bumaba ng konti ang importasyon ng shabu. Ngunit tumuloy pa rin pagkatapos noon. Dumating ang panahon naman ay naging Presidential Security Group Commander naman ako ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Magkasama kami sa kabinete ng ating Secretary Mike Defensor. Doon namin sa panahon na yon napagtanto at sinabi ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ang drug problem ay isa ng national security concern. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa Armed Forces bilang commander ng Army at bilang Chief of Staff ng Armed Forces. Ngunit sa mga panahon na yon ay hindi ko kinalimutan ang sabi ng President Gloria Macapagal Arroyo na problema na talaga ang droga sa Pilipinas. At alam ko na pagkatapos ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay lumala ang drug problem sa Pilipinas. Kaya dumating panahon na ako ay napasama sa kabinete ni President Rodrigo Roa Duterte bilang National Security Advisor. At ako po ay talagang sumuporta at talagang sumanib sa mga pwersa na lumaban sa droga. At bilang National Security Advisor,
sinabi kong ang drug problem ay ang number 2 security problem ng Pilipinas. Ang number 1 ay ang Communist Party of the Philippines at ang NPA. Trinabaho ko ang NPA bilang Vice Chairman ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. At ngayon, wala na silang mga guerrilla fronts. Sa kabila naman, ay linabanan namin ng droga. May mga hinuli kaming drug lord sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. May mga isinara kaming drug laboratories sa Central Luzon, sa Manila. At doon natin nasaksihan ang pagkamatay sa pagkaalala ko pa ng isang nurse namin sa Villamor Air Base. Pag-uwi niya sa bahay, nandun na yung drug addict at ninakawan yung nurse na yon, pinagsasaksak, namatay. Wala pang isang linggo, maalala ko pa, mayroon namang isang security guard, pag-uwi niya sa Bulacan, yung kanyang asawa ay kinahasa na. At yung batang 3 taon lamang, pinatay pa. Paano ka namang hindi magagalit sa droga? Alam ba ninyo na maraming namatay? Inaamin namin yon. Pero, sino ang pumapatay ng karamihan? Sila din. Yung mga suspetsa nilang nagbigay ng informasyon, pinatay nila. Sila mismo nagpapatayan. Ang mga namamatay sa police operations ay nangyayari lamang pag lumaban ang mga drug lords o ang kanilang mga kalamay. Ayaw nilang bumitaw sa drug pushing dahil malaki ang kita nila sa drugs. Kung noong 1996, panahon ng Presidente Ramos ay nasa 1 million ang 1 kilogram, 1 kilo. Noong panahon ng President Rodrigo Duterte ay 3 million na. 3 million na. Hindi ko alam kung magkano ngayon. Dahil maraming bumabagsak sa Bicol, sa Ilocania, sa Cagayan, na galing sa mga barko, parang nagbalikan. Ang masasabi ko lang, dahil sa mga na-report na kamatayan, yan ay ipinibintang nila ngayon sa ating mahal na Pangulong Duterte. Para bagang sinasabi nila na mas may karapatan yung drug lord at drug pusher kaysa sa mga biktima ng mga drug problem na yan. Kaya saan tayo? Tayo ba ay maniniwala na dapat ay litisin ang Pangulong Duterte doon sa International Criminal Court? Tama bang ikulong siya doon? Mas nararapat bang dapat dito siya litisin kung may kasalanan ba? Kaya magkakasama tayo, mga kalungsod, dahil ako naman ay tumira dito sa New Capital States ng 5 taon. Pagka-retire ko sa military. Mga kababayan, ako ay naniniwala na dapat lang ay ibalik ang ating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dapat palayain siya. At ako'y nagpapasalamat at tayo ngayon ay
nagkaroon ng isang pagtitipon, pagsamba, pagmisa, at tayo nagkakaintindihan na ang Pangulong Duterte ay hindi dapat litisin sa ibang bansa. Mas maganda pa nga, karapat dapat lang ibalik na siya sa Pilipinas. Yes, bring him home! Bago po tapusin, hayaan niyo akong maglabas naman ng sama ng loob sa kapitbahay natin dito. Ama, ayun din Sa Batasan, nag-o-overtime sila. Mahal na araw na nga, nag-o-overtime pa para maghanap ng ebidensya dahil wala silang makita mabigat na ebidensya na laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nagtataka ako, napakarami ng problema ng Pilipinas ngayon dahil sa gerang nangyayari. Inuuna nila ang politika. Siguro, marami silang maleta. Nagtataka ako kung bakit hindi nila iniimbestiga ang sarili nila. Naniniwala pa sila sa isang nakulong dahil sa kidnapping for ransom. At nung makawala ay nag-kidnap ulit si Ramil Madriaga. Yun ang pinapaniwalaan nila dito sa Batasan. Bakit hindi sila maniwala sa mga dating retired na mga Marines at sundalo na mas marami pang alam na nangyari dahil sila mismo ang nag-deliver ng mga maleta? Sorry po, mawalang galang, House of Representatives, parang tuwang-tuwa kayo, baka patuloy pa rin ang inyong mga maleta. Panghuli, gusto kong bumati ulit kay Tatay Digong ng isang maligayang kaarawan. Marami akong nakita dito na nakasuot ng I am not a Filipino for nothing. Alam niyo kung kailan niya sinabi niya? Nung sinabi niyang proud na proud siya bilang Pilipino. Meron pa siyang sinabi na isa, not during my time. Ibig niyang sabihin, ayoko ng korupsyon during my time. Nakakasama ng loob dahil ang nangyayari ngayon during their time, uso na ang korupsyon at maleta. Muli, maraming salamat. Magandang gabi at happy birthday, Mayor Rudy.